Hello guys! Napakarami kong natatanggap ng mga katanungan tungkol sa OEC exemption lalo na sa bago ngayong DMW mobile app. Kaya ginawan ko na lang ng video para masagot ko ang 10 katanungan ng mga OFW or kapwa natin OFW sa video na ito. Nga pala guys, natupad na ang hiling ng mga OFW na tanggalin na ang OEC. Dahil hanggang August 2023 na lang, valid option ang traditional OEC or pwedeng gamitin or pwedeng kumuha nito. Dahil papalitan na ito ng OFW Pass at gagawin na lang ito online. Pati yung mga nag-change employer at galing sa visit visa na may dalang Polo verified contract, kailangan na lang nila mag-register sa DMW mobile app after ng 24 hours pagkatapos nila magpa-verify ng kanilang kontrata. Hindi na nila kailangan pa pumunta sa opisina ng DMW or ng POAA. Pero aalamin ko pa ang buong detalye para magawa natin ang step-by-step guide video. So ito ang 3 OFW na pwede mag-avail ng OFW Pass na ipapalit sa OEC. Okay, sino ba ang pwedeng may OFW Pass? Lahat ng dadaan sa recruitment agencies. So yung recruitment agencies, tuturuan din namin para maturuan yung mga first time na OFWs, pati yung mga seafarers na dadaan sa mga manning agencies. Lahat ng dadaan sa DMW under the direct hiring at government-to-government placement branch, itutulungan din ng aming IT team paano kumuha ng OFW Pass. Yung mga babalik dito para magbakasyon, and then upon the return, same employer din naman, makaka-avail din ng OFW Pass. Remember, ang advantage nito, meron na kayong lifetime ID number. Plus, pag na-connect na ito sa iba't ibang government agencies, marami na kayong mga benefits na matatanggap. Hindi na sa DMW, kundi pati sa ibang sektor at departments. Okay. Ngayon, itong pangatlo, pinaka-importante. Sasabihin ng iba, paano yung contract verification? Yung contract verification kasi may bayad. So, kunyari, maglilipat kayo ng employer. O kaya, iba na yung uri ng trabaho nyo, mas mataas yung sweldo. Kailangan nyo pa rin dumaan sa ating migrant workers office para magpa-verify at ma-register ang inyong bagong kontrata. Pero dun naman sa mga walang ganung problema kasi pareho rin ang employer o kaya first time pa lang pupunta o easy na lang ang iniisip, digital na ito. Tinitingnan, pinag-aaralan din namin paano mas mapadali, maging mas convenient yung contract verification. Hindi lang siya ganun kadali tulad ng OFW Pass dahil may foreign employers na involved at saka may foreign recruitment agencies. Mas maraming players. Pero pag-aaralan natin yan and kung papala rin tayo at sa tulong din ng ating mga volunteers at yung ating napakahusay na IT team, hopefully within the year or hopefully next year, makumpleto natin yung buong journey, no? Para maging maging digital na halos lahat. So, tumungo na tayo ngayon sa 10 katanungan ng mga OFW tungkol sa OEC exemption, sa PAPSBAM at sa bagong DMW mobile app. Number 1. Bakit daw hindi na ma-access ang DMW mobile app sa Play Store? Kung napanood nyo guys yung pagpupulong tungkol sa DMW mobile app, ay gumawa pa lang sila ng soft launch para sa mga OFW or sa bansa na maraming OFW kagaya ng UAE, Saudi Arabia at Hong Kong. So ngayon for sure ay gumagawa sila ng update dahil ayon sa pagpupulong ay ngayong katapusan pa ng June or first week ng July ang official launch ng DMW mobile app. So hintayin nyo lang guys dahil lalabas din yan sa Play Store sa mga susunod na araw. At sa mga wala pang idea ay meron akong video tutorial
para sa DMW mobile app na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. Number 2, paano daw kung nakapag-acquire na sila ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM? Kailangan pa daw ba kumuha ng UEC QR code sa DMW mobile app? Ang sagot guys, kung nakakuha na kayo ng UEC exemption sa PAPSBAM, ay okay na okay pa yan. Dahil hindi pa naman sinasabi ng DMW na sa DMW mobile app na tayo kukuha ng UEC QR code. At hindi pa naman din available sa lahat ng bansa ang DMW mobile app dahil bago pa lang ito. Pero guys, sa mga nag-aalala ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Pwede kayo magtanong doon at pwede din kayo magpa-print ng UEC exemption nyo doon. Open sila 24/7. Number 3, paano daw kung pareho silang nakapag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM at ng UEC QR code sa DMW mobile app? Pero nag-aalala sila dahil nga magkaiba ang UEC number. Baka daw magka-problema sila sa immigration. Ang maisasagot ko dyan guys ay pwede nyo pa naman gamitin yung UEC exemption nyo na nakuha nyo sa website ng PAPSBAM. Kahit nakapag-acquire na kayo ng inyong UEC QR code sa DMW mobile app. Dahil yung sa website ng PAPSBAM ay dati ka nang may record sa immigration. Kaya hindi ka magkakaproblema once na pinakita mo ito. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi na kapag may pag-aalala kayo ay pwede kayong dumaan sa POA desk na nasa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7. Number 4, paano daw kung napaaga yung pag-acquire ng UEC exemption pero maabutan na ito ng expiration bago pa man yung flight nila pabalik sa ibang bansa? Huwag kayong maglala guys dahil ang gagawin nyo lang ay mag-reacquire ng new UEC exemption o ng bagong UEC exemption after ng expiration. Hindi kayo makakapag-acquire ng bago kapag still valid pa ito. So hayaan nyo lang ma-expire at mag-reacquire kayo ng panibago nyong UEC exemption. At kapag naman guys, nagkataon na dikit yung flight date nyo sa expiration ng UEC exemption nyo, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na nasa loob ng NAIA, Clark at sa Cebu International Airport at pwede kayong magpa-reprint ng inyong UEC exemption sa kanila. Number 5, paano daw kung nakalimutan yung email address at pati yung password sa PAPSBAM? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Kapag ganun guys, nakalimutan nyo yung email address nyo pati yung password nyo, ay wala na kayong ibang choice kundi magsadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo para ma-reset yung account nyo or yung PAPSBAM account nyo. At pwede na rin kayo magpa-reprint ng inyong UEC exemption sa kanila. Number 6, paano daw yung mga OFW na galing sa visit visa, yung mga nag-change employer at yung mga nag-change job site? Pwede na daw ba kumuha ng UEC sa DMW mobile app? Ang sagot guys ay hindi. Dahil ang DMW mobile app ay para lamang sa mga exempted na sa UEC. Meaning, yung dati nang may UEC at babalik under the same employer. Pero kung isa kayong OFW na galing sa visit visa, change country o kaya naman nag-change job site, ay kailangan nyo magdala ng POLO verified contract galing sa POLO office kung saan bansa kayo nagtatrabaho at sa mismong opisina kayo ng POA kukuha ng UEC. Pero kapag sinimulan na ang OFW Pass na ipapalit sa UEC, ay sa online na din kukuha ng UEC ang mga OFW na galing sa visit visa, newly hired OFW at pati yung mga nag-change employer. Kailangan lang nila magpa-verify ng kontrata pero sa online na sila kukuha ng UEC. Hindi na nila kailangan pa pumunta sa opisina ng POA sa Pilipinas. Aalamin ko din lahat ng mga detalye para magawan ko ng step-by-step guide video. Pero ang sabi naman ni DMW Secretary na hanggang August 2023 pa ito valid option na pwedeng gamitin or pwedeng kumuha ng UEC sa mismong opisina ng POA yung nakasanayan nating UEC or traditional UEC na papel or printed UEC. Number 7, pwede na daw ba mag-register sa PAPSBAM o kaya naman sa DMW mobile app kahit hindi uuwi sa Pilipinas? Ang sagot guys ay yes, pwede kayo mag-register anytime para makita nyo or ma-practice nyo gamitin yung DMW mobile app. Pwede nga rin kayo mag-practice mag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM o kaya naman sa DMW mobile app. Makailang beses ko na rin ginawa yan para makagawa ng video tutorial para maituro ko sa inyo. At after nyo makapag-acquire ng UEC exemption ay hayaan nyo lang siya ma-expire. Number 8, kailan at saan ba dapat mag-acquire ng ating UEC exemption?
Ang sagot guys, kung may 2 months vacation ka ay dapat sa Pilipinas ka mag-acquire ng OEC exemption. Dahil ang validity ng OEC exemption nating mga OFW ay 60 days. So dapat mag-acquire ka ng OEC exemption after ng 1 week ng lapag mo sa Pilipinas kapag may 2 months vacation ka. So kapag pabalik ka sa ibang bansa ay still 1 week valid pa ito. Number 9. Paano daw ba kung hindi talaga marunong mag-acquire ng OEC exemption online? Lalo yung may mga edad ng OFW na hindi marunong magkulikot ng kanilang cellphone. So kapag ganun guys na wala kayong alam sa pag-acquire ng OEC exemption online, ang tanging nyo lang pwedeng gawin ay magsadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo. At hindi nyo na kailangan pa ng appointment dahil nga for OEC exemption na lang kayo. At pwede kayo mabigyan ng OEC exemption sa kanila. At may isa pa kayong pwedeng gawin guys, kapag exempted na kayo sa OEC ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Open sila 24/7 na paulit-ulit ko nang sinasabi. Number 10 at yung last. Paano daw kung walang makuhang appointment sa POA para kumuha ng OEC na galing sa visit visa o kaya naman sa mga nag-change employer? Kapag wala kayo guys makuhang available na appointment sa POA, ay pwede naman kayo magsadya sa kanila dahil bibigyan nila kayo ng printed appointment at pababalik nila kayo sa araw na ibibigay nila sa inyo. Pangalawang pwede nyong gawin guys ay pwede naman kayo mag-walk-in 3 days before flight para hindi na kayo magpabalik-balik. Dalhin nyo lang ang printed ticket nyo pabalik sa ibang bansa at ang kumpletong requirements. At 100% makakakuha kayo ng inyong OEC. Sa mga kumpletong requirements pala sa pagkuha ng OEC sa POA, pati yung mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, at yung paano mag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card, at pati sa pag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM, pati sa DMW mobile app, ay may mga video tutorial ako tungkol sa mga yon na ilalagay ko yung mga link sa description ng video na ito. At bonus tips pa guys, lalo sa mga nagtatanong kung paano daw kung namali yung passport number nila sa paglagay nila sa kanilang OEC exemption, o kaya naman namali yung flight date na nalagay nila dahil ang nalagay nila is yung flight date nila pabalik sa ibang bansa. Ang sagot guys ay minor mistake lang yan. Wala naman ding problema yan dahil napakarami na nakagawa niyan at wala naman naging problema sa immigration. Pero lagi ko nga sinasabi na kapag may pag-aalala ay dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Open sila 24/7. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung napansin nyo guys, napakahirap ako magsalita dahil may malaking singaw ako sa ilalim ng dila. Pero ginawa ko pa rin ang video na ito para ma-inform kayo at masagot ko yung mga tanong nyo. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.